Nang dahil sa lupa, pinagplanuhang iligpit ang magkasintahang Geneva at Yitzhak. Nagtamo ng mga tama ng baril sanhi ng kanilang pagkamatay. Hawak na ng mga otoridad ang dalawang suspect na sina Romel Avosa at Michael Giang, dating mga pulis at tinanggal sa serbisyo noong 2019 at 2020. Bago kayo magtanong, siguro ilabas ko muna. I would like to state on record na itong ilalabas naming dalawang ex na pulis, no, ay under custody for another crime, ha? For another crime. Para lang malaman po ninyo, ha? Okay? Pero malaki ang because of evidence at lahat sa mga nangyayari, talagang ito po ay talagang may kinalaman sa pagkamatay. At ito sinasabi ko, we are making this statement from the PNP and from the DLG na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. At ito'y sinasabi namin sa pamilya ni Geneva at ni Yitzhak. We condole with you, but rest assured that we will make sure that the ends of justice will be served to the family of Yitzhak and to the family of Geneva. Talagang ustisya ikakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Okay? So ito yung dalawa. Kamukha ng sinabi ko, we have to follow protocols about human rights. Pasensya na po kayo. Pinapakita lang namin sila just to inform everyone na ito na ho, no? Ginagawa na ng pulis ang lahat para masolusyon po para makita talaga ang mga taong guilty po dito sa kasong ito. Sino si ano dyan? Sino si Gia? Sino si Abuso? Sige, ilabas na yan. Okay. The floor is now open for any questions. Thank you, sir. Sir, the first is Mark Gabriel from Net25, to be followed by June Veneracion from GMA7. Mike. Sec, good afternoon po, Chief, and the two other generals. Sec, na-establish na po ba natin kung ano po ang naging motibo sa pagpatay po dito sa mag-boyfriend na si Cohen? Before answering the question yung tungkol sa motibo, sorry gusto ko lang, I really admire this person, no? Mula nung nakasama ko, ang dami na accomplish, ang dami na gawa. I would just like to give this microphone to our Chief PNP to give some statements about this case. So, magandang hapon po sa inyo lahat. No? Nagagalak po kami dun sa pagka-solve po ng police natin. Practically, when we're talking po kanina po, talagang it's really practical na talagang pinaghirapan ng police. Old-fashioned police work. Talagang ang hindi po minadali. We go for details, sabi ko nga, and kanina sabi ko kay General Francisco, when will we file a case? And sabi nga niya, we have to consult yung DOJ. Kaya po siya na-late ng konti kasi we have to consult yung DOJ na talaga yung tight yung close natin. Close, tight po yung kakaso natin para yung sabi po ng minamahal nating SLG, talagang ibubulok po natin sa kulungan itong mga taong to. And we are so sure with the evidence gathered by CIDG and Region 3, sigurado pong hindi makakawala to as promise po ng ating minamahal na SILG po. Chief, who can answer yung tanong ni kung ano rin yung motibo? Sino ba yan po? Yes, good afternoon to everybody. For our investigation, kung makikita nyo, yung Magnovia ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagkita kay Giang. Dahil si Giang ay may isinanlang lupa kay Geneva. At gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giang. In the same manner,
sinabi ni Giyang na may buyer din yung lupang sinanla niya. At ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nagkita sila sa Barangay Armenia at binaril ng 2 pulis na ito, na dating pulis na to, ang magkasintahan. So makikita nyo, it's a planned activity. Nakita nyo na 1 day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Giyang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa Magnobia na to. So there was that plan of killing itong Magnobia na to. So makikita nyo, ayaw ibigay ni Giyang yung lupa na isinanla niya kay Geneva. And we are collating some more evidence and statement dahil tinitiyak namin na dito nagsimula sa motibo na ito yung pagpatay sa Magnobia na to. So other John Does who are included or suspects ay iniisa-isa na namin yung participation nila. And with the help of the DC-20 provided by the DOJ, nagkakaroon kami ng case conference with the NBI para mapagtugma-tugma namin at maibigay namin lahat ng mga loose ends dun sa statement ng bawat isa. And in the next 2 days, may ipapile namin ang criminal complaint for 2 counts of murder against Giyang, Abuso, and other John Does. Sir, bakit humantong sa pagpatay kung gusto niya lang bawiin yung lupa? Ayaw ibigay ni Giyang yung kanyang isinanang lupa kay Geneva. So yun yung pinakang meat nito. Ayaw ipabawi ni Giyang yung isinanla niyang lupa kay Geneva na gusto nang kunin ni Geneva. Sir, yung 2 other persons of interest na hinahanap natin, ano yung participation nila? So sa investigasyon namin, they plan, kaya may conspiracy kami nakikita, but we are not limiting dun sa ibang other suspect kung ano yung kanilang magiging participation, maaaring principal or accessory dito sa ipapile naming murder case against them. Sir, principal, ibig sabihin, posibleng may mas mataas pa? Or sino po ba ang pinaka-utak ng nangyaring rape? Ang nakikita natin dito, yung 2 dating pulis ang nagplano nito at yun ang isa sa pinagtutuunan namin ng sentro ng aming investigasyon. Salamat po. Thank you, Sir Mar Gabriel. Next, may we request June Veneracion, GMA7, to be followed by Benji Durango from PTV4. General Francisco, follow up lang po. Yung Giyang, di po ba sabi nyo, yung po siya yung mastermind? Kasi siya po yung pinagsanlaan, di ba, na ayaw niya ibalik na yung lupa? Si Giyang ang nagsanla ng lupa kay Geneva. Yeah. At gusto nang kunin ni Geneva yung lupa, ayaw ibigay ni Giyang. So lumalabas siya nga po yung main guy? Siya ang main suspect at si Abuso being kabady niya dahil sila 2 ang bumaril dito sa ating mga victims. Gaano katagal yung pwede ba nating ilatag, General Francisco, based lang sa information na meron kayo, yung timeline? Di po ba nag-meet sila? Kailan po pinatay? Yes, we will be providing you with the timeline, but I think hindi pa masyadong pinali yung maipapakita namin sa inyo, but we have reports na pwede namin ibigay sa inyo dahil dinadiagram namin ito kanina at may mga kailangan pa kaming ilagay na mga statement pa ng iba naming witnesses. Kung yung 2 po yung main participants, yung the rest, ano yung mga naging role pa nila? Sila ay kasama sa sasakyan.
So, yun yung aming tinitingnan at lahat sila ay kailangan naming mabigyan ng tamang mga ebidensya para tamang kaso ang maibigay namin dun sa participation ng mga other John Does other than the two main suspects. Yun lang po ang participation na nakasama lang po sila sa sasakyan o meron sila nagbuhat ng Yun yung tinitingnan natin at hindi ko may describe sa inyo dahil we will file appropriate cases within the next day, kaya I cannot divulge to you kung ano yung mga specific participation nitong other John Does and suspects. Yung tatlong in custody, sila po ba'y suspect na? Yung tatlong custody namin, Giyang, Abuso, and alias Jeff, ay mga suspects na. Thank you very much, Mr. Veneracion. Next, may we request Mr. Benji Durango, PTV4, to be followed by Mr. Alfred Dallison, People's Journal. Magandang hapon po. Sir, kay CIDG, sir, I'm sorry. Follow up lang kay Kuyang Jun, yung tanong ko. Yung crime ay nangyari ng 21. Isang araw lang ba nangyari lahat ito? Yes, nung sila ay dumating sa lugar na yon, counting panahon lang at sila ay kaagad binaril nitong ating mga suspect. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na ginamit ng dalawang victims. Anong kaso ang kinakaharap nito mga suspects natin? We are preparing complaints for 2 counts of murder against all these suspects. Thank you very much. Next, may we request Mr. Alfred Dallison to be followed by Lloyd Galiwan of PNA. Go ahead, sir. Good afternoon, sir. Kay General Francisco, sir. Sir, yung dalawang suspects natin na ex-policemen, I understand na hinuli sila dahil sa illegal possession of firearms and explosives. May evidence na ba tayo yung nakuha mga baril ginamit dun sa pagpatay, sir? Yes, we are doing the cross-matching with the forensic and we have submitted the confiscated firearms from these 2 suspects and we are waiting for the result of that examination. Kay SILG and Chief PNP, sir. Sir, yung ongoing reforms natin, palagi nilang paala-ala nyo sa mga pulis, whether active or retired or yung magbago na, sir. Sir, eto, dalawang pulis na naman, ex-policemen ang involved. How do you feel, sir? How do you feel? Sir, ganito na lang paulit-ulit. Sa totoo lang, masakit eh. Kasi ito yung mga taong binayaran ng gobyerno para proteksyonan tayo eh. Although, AWOL, dismissed from service, ibig sabihin din naman, maganda ang naging proseso sa Philippine National Police dahil tinanggal. Pero hindi mo rin maiaalis na dating naging police, dating nanumpa na proteksyonan, tapos ito ngayon pumapatay, hindi ba? Kaya, importante talaga rito na yung mechanism na pag-filter out ng scalawags. Dahil these people are the ones who give a bad name to the Philippine National Police. Ito yung nagsisira sa pangalan. Itong mga anay na to. Itong mga lokong to. Pero ito lang pinapangako namin sa inyo. No? Ako naman ay chairman na Napolcom. Meron tayong IAS, Internal Affairs. No? Titibayan namin ito. At as you very well know, no, siguro alam nyo na ito that we've got 58 cases filed. Mga higher ranks. No? At meron na kami mga summary dismissal na nilabas tungkol dito. We are really cleansing the ranks here. Pero again, I would like to emphasize na ang dalawang taong ito
ay matagal nang tinanggal sa serbisyo ng ating pamahalaan. Masakit ito dahil if you will recall, itong Degamo case naman, di ba? Yung mga involved din dito ay dating ex-soldiers din, hindi ba? No? Kung titignan mo, mga dating membro. Kaya nga dapat dito talaga yung internal affairs, pag-filter out nito, importante masusik talaga ito. From time to time, tinitingnan ng mga ranggo ng bawat isa rito. Kung anong pakiramdam namin, well, totoo lang, masakit, nakaka-frustrate. Pero ito lang sinasabi ko sa ating mga kababayan na maliliit lang po ito, please, no? 99 plus ng ating kapulisan ay talagang mga bayani po yan. Nasasakripisyo yan, yung buhay nila, inaalin nila sa inyo. No? Please, wag po kayong masiraan na loob na yan ng pulis. Hindi po ganun yan. Iilan lang po yan. And we will make sure of that na talagang matanggal ito mga klaseng taong.